wish kung ano yung battles natin sa buhay, tama? Sabi ganito, tingnan mabuti. Pag ako, may cancer ako, ngayon, ano yung battles ko sa buhay? Mamatay. Yung cancer, di ba? Pag ako nag-aaral ako, ano yung battles ko sa buhay? Pag-aaral. Okay. Pag ako mahirap ako, wala kaming pera, ano yung battles ko sa buhay? Kahirapan. Pera. Invite ito. Now, pag-aaralan mabuti kung ano yung totoong battle sa buhay. Kasi maraming Kristiyano hindi napapansin kung ano yung totoong laban nila sa buhay. Okay, tingnan mabuti. Pag ako mayaman ako, Kristiyano ako, nagsisilbi ako sa Diyos, o let's say, sige, Kristiyano ako, nagsisilbi ako sa Diyos, wala kaming problema. Okay lahat ng pera, wala nagkakasakit sa aming pamilya. Ano yung battles ko sa buhay? Spiritual warfare. Sige. Okay yung Christian life ko, okay yung Christian life ko, okay lahat. Ano yung battles ko sa buhay? Love life. Hindi, okay din lang. Kasi okay, example, may asawa ako, may mga anak ko, and then lahat-lahat, okay sila, walang may sakit, healthy kami lahat. Ano yung battles ko sa buhay? Yung time mo. Time? Hindi. Kasi you need to distinguish kung ano itong battles mo sa buhay. Okay, ganito tingnan mo buti. When it comes to the rich man, sino nakakalala ng kwento ng the rich man? Pumunta siya kay Jesus. Tapos pumunta siya kay Jesus. Ano sabi niya kay Jesus? Lord, nagawa ko na lahat. Okay lahat. May pera ako, mayaman ako. Nagawa ko yung 10 commandments. Wala akong nilalabag. Anong sinabi ng Diyos sa kanya? Pamigay mo yung Ibenta kayamanan. mo yung kayamanan mo. Specific, pag naging mayaman ba ako, ibenta ko lang ng kayamanan ko rin. Hindi, di ba? But the Lord knows that the battle of the rich man is yung kayamanan niya. Now think of this. Hindi mo laban yung kahirapan, hindi mo laban yung pag-aaral. Kasi minsan, lahat ng reason ng mga estudyante, Pastor, hindi kasi ako makakapunta kasi may film showing kami, may gagawin ako sa school, may gagawin ako, may project ako, gano'n. Sino nakaganon? Natry gano'n. Pastor, hindi ako makakapunta kasi, bakit? Kasi mag-review ako, ganito, ganyan. Kasi we are thinking that this is our battles in life, but that's wrong. Yung totoong battles sa buhay is this. Listen carefully. May cancer ako, sabi niyo yung cancer ang battle ko sa buhay. Mali. The cancer is the battle of life. Dito, tingnan mo din. Kahit may cancer ako, maglilingkod ako sa Diyos. Yun yung totoong laban ko sa buhay. Ngayon, kahit mahirap kami, maglilingkod ako sa Diyos. That's your battle in life. Ito yung matindi. Kung okay ang lahat, maglilingkod pa rin ba ako sa Diyos? That's the battle in life, yung taong okay ang lahat. Nagigit sa atin? Sa pag may asawa kang mamartot, ganito, ganyan. Lasinggero yung asawa ko, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Now you realize your real battles in life. Ngayon sa mga nag-aaral ka. Ang dami kong gagawin, ang dami kong projects, ang dami kong ganito. Now ano yung battles mo sa buhay? Mag-aaral ba? Hindi. Ang battles mo sa buhay, what? Kahit nag-aaral ako, kahit nahirapan ako sa pag-aaral, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. You need to understand that. Kasi pag kayo, nag-aaral pa lang ngayon, hirap na kayong pag-i-balance, the work and life balance. Pag kayo nagtrabaho kayo, mas mahirap. Kasi pag kayo, example kayo, ang karamihan siguro ng course nyo, out of this barangay. Of course. Kasi ang barangay natin, sulsulinap. Ang church natin, ano ko sa inyo, sulsulinap. So meaning, karamihan, even sa amin, pag nag-college na, nagka-work na, nasa utak, lalabas. Ngayon ang nangyari sa church, ubos ang church. Kasi they don't distinguish the real battles in life. The real battles in life is this. Marami akong kaibigan. Sa Baguio nag-aaral, sa Pangasinan, nag-church. Muuwi sila. Because they understand that the battles in life is kahit malayo, nilingkod pa rin ako serious. You need to understand that. Kasi pag hindi mo inaintindihan, hindi mo maaalala, kung hindi mo maramdaman ang battles in life. Now, let's say, ano sabi ng Lord sa atin? Sabi ng Lord, don't be anxious about anything. Instead, Pray for everything. because that is the problem of the pagan, the unbeliever, the other version. Yung problema ng mga unbeliever. Ngayon, if ever meron ka mga pag-aaral o whatever na mga busy ka sa school, busy ka sa ganito, ganyan, hindi ko lang sinasabing huwag ka na mag-aral, hindi ko sinasabing huwag mong galingan. I'm not saying that. Yun na yung problema ng mga unbeliever. Kagaya ka ba? Gagaya ka ba sa problem nila? No. Hindi. Your problem is what? Ano yung battles mo ngayon sa buhay? Kahit nag-aaral ako, kahit finals na, kahit ganito na, kahit ganyan, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Pag nakita niyo ako nag-personal ship, talo na
then, ang tawag ito, very galaw-gaw ako mag-prisonership. Because why? During my grade 6, 7, 8, and so on and so forth, alam nyo, may sakit ako sa puso. And then, ang sakit ko is I have a rheumatic heart disease. So meaning, alam ni Shema yun. So meaning, hindi ako makakatayo. Kasi bata pa lang ako, meron na akong rheuma. Meron ako rheumatoid fever ko na. So, every time, sabi ko, Lord, pagalingin mo na ako. And then, magtatalon-talon ako. Hindi ako pinagaling ng Lord. Kasi, ano yung battles ko sa buhay? Kahit may sakit ako, maglilingkod ako sa Lord. And now, 2022, doon na ako, hindi na ako nagagawa ng everyday. Because I realize my battles in life. So sana ma-realize mo yung battles mo sa buhay. Na kahit ang dami mong hectic na schedule, maglilingkod ka pa rin sa Diyos. Gets natin? Okay. Gusto niyo ba? Dagdagan pa natin? Hindi po. Dagdagan pa natin. Okay, pangalawa. You need to choose your hardship. You need to choose your hardship. Sabi mo sa kanay mo, choose your hardship. Choose your Sabi mo sa kanay mo, choose your hardship. You need to choose your hardship. Why? Wala akong binabody shame, wala akong binabody shame. Pag sobrang tawa mo, mahirap tumakbo, hindi. Mahirap. Pag nagja-jogging ka, mahirap tumakbo, hindi. Mahirap tumakbo pag nagja-jogging. I love jogging, I love running. Pares ba silang mahirap tumakbo? No. O pag tumatakbo ka, mahirap. Pag nagja-jogging ako, nahihirapan ako tumakbo. Pag sobrang taba, nahihirapan tumakbo. Pares bang nahihirapan? Yes. But you need to choose your hardship. Both of them nahihirapan. Tama? Tama? Nag-review ka. Kasi mahirap, pumasa. Nag-cellphone ka, mahirap, pumasa. You need to choose your hardship. Nagets nyo? You need to choose your hardship. Kailangan mong piliin kung ano yung nahihirapan ka. Nagets natin? You need to choose your hardship. Ngayon ako, as a Christian, mahirap, 10 years na ako, okay, 10 times ko lang nabasa ang Bible ko, and then 7 years, day and night, nagbabasa ako ng Bible. Walang palya. 7 years. Mahirap? Oo. Pero mas mahirap din magkaroon ng buhay na walang guidance ang Lord. I need to choose my hardship. Nagets nyo? Bibilang ko saan ako mahirapan. Mahirapan ba akong everyday gigising ako pagsunod ang manan? Ang karamad ang manan. Marami bago ako matulog, hindi ako pwedeng matulog, hindi ako nagbabasa. I need to choose my hardship. Kasi pipili ako, mahirap mag-overthink o hindi. Mahirap mag-overthink. Pero ano pipiliin ko? Mahirap akong mag-overthink, mahirap akong mag-devotion. Doon ako sa mahirap akong mag-devotion. You need to choose your what? Choose your hardship. Kailangan mong piliin kung saan ka mahihirapan. Saan mo ba gustong mahirapan? Mahirapan ka ka-church, ka-pray, o mahirapan ka dahil wala kang guidance ng Lord? You need to choose your what again? Choose your hardship. O wala kang pera, tama. Mahirap walang pera, tama. O mag-overthink ka. Hindi ka nga O wala ka na ng pera, hindi ka palalapit sa Lord. Diba, minsan nakaka-epic ng epic. O, doon tayo, choose your battle. What is your battle? Yung kawalan ba ng pera? Iba yung battles nyo sa buhay, walang pera? Hindi, ano yung battle sa buhay? Kahit wala akong pera, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. This is a very, very simple message na kailangan aralin ng bawat Christian. Kasi marami ngayon, pagkabataan, hindi nag-church kasi may film showing daw. Nakaka-relate. May film showing daw. May group project daw. Umuwi buntis. May group project yung ginawa. Diba? Kasi tignan mo muna yung ano yung hardship nyo, di ba? At saka may mas astig yung tao na nagpupuri sa Diyos kasi yung tao hindi nagpupuri sa Diyos. Oo. Itong, you need to know your battle. In-explain ko to, nag-gets ko to, may kaibigan kasi akong vlogger, si Victor. Vlogger siya. E di lahat okay, maganda yung pasok ng sikat siya, lahat-lahat. Pero nakakalimutan niya yung paglilingkod sa Diyos. Kasi bakit? Okay naman lahat siya magsisilbi sa Lord. Diba? Kung okay naman lahat, mayawang ka naman. Alam niyo ba na sa US yung pinaka-problem nila? At sa Korea, mag-end tayo dito. At sa parang hindi maubos yung ano niya. Ang Korea, bumabagsak ngayon. Kilala ang Korea na sila yung pinakamataas sa mga Christian. Pero ano yung pabagsak ngayon ng Korea? You know, because of what? Because of umaangat sila sa buhay. Dahil nung Christian na pastor na Amerikano yung
Yung Koreano, ano nangyayari? Because of materialism. Dahil nagkakaroon sila ng pera, kumakan sila. Same sa Australia. Sa Australia, may kaibigan ako doon, si Pastor Jason. Isa lang, ang pagiging Kristiyano, just check in the box. Christian ka? Oo, gano'n lang. Hindi na siya about living a Christ-living life. Gano'n na siya. Kasi bakit? Okay naman lahat. Ba't ako mag-church? Mayaman ka naman, ba't ka ba mag-church? Wala ka namang sakit, ba't ka ba mag-church? Diba? Because you don't realize the real battle in life. Real battle in life, sabi ko kay Victor, okay lahat, men. Okay lahat. Pera ka, and so on and so forth. Okay, let's say, fame and everything, let's say. Wala ng problema. Pero kaya mo maglingkod sa Lord kahit okay ang lahat. That's the real questions in life. Amen? Amen? Amen. So I hope you understand two things. Your real battle in life, and you need to choose your hardship. Diba? Bukas, anong oras yung simba nyo? 7:30. 7:30, mahirap gumising ng 7:30? Oo. Pero mas mahirap hindi gumising. Diba? Mas mahirap hindi gumising. No, maalam ng Lord, may plano ka bukas magpalate. Kasi maganda naman yung magpalate, no? Maganda ng entrance mo, tingin ng tao. Oo, maangas kaya magpalate. Papalate ka, tapos maganda yung papalate ka. Tapos saan ka uupo? Sa likod, di ba? Kaya gawin natin lang, lipat natin yung pulpit doon. Kung walang uupo bukas sa likod, Hindi ako dito mag-church, pero walang uupo bukas sa church sa likod, Deal? Deal? Deal sa harap kayo lahat, Hindi yung harap na pangalawa, harap na una. Kung example wala dyan, sa harap ito. Merong nangyari doon sa church namin. Nangyari, sabi ko ganyan, i-stop nyo na nga lang yung upuan! Stop nyo nga lang yung upuan, stop nyo na lang doon. Para pagdating nila, kuha ng upuan, lagay sa harap. Ano? O, stop nyo lang para isa. Eh, pagdating ni stop namin, may naglagay ng isang upuan, nilagay sa likod pa rin. Eh, mali lang niya parang sabi ganyan. Ay, ano kasi, may sinto-sinto kasi yun. So, alam nyo na yung umuupo sa likod. Kasi, di ba, wala naman nakaupo sa harap, tapos nagpapalikod ka, di ba? Parang gano'n. Okay. Higit sa atin, okay. Sinare ko lahat yun. I hope may natutunan kayo at sana makuha ko yung prize. Amen? Pili ka na lang. Yay! Pili ka, kuya. Dito na yung pat. Kuya, chat ka na. Oh, crush na kami niya. Di ba ka something next year? May event kami. Sinali!